Kapatid, welcome back po dito sa Kutsadyo Vlog. Dito tayo sa may ganda ng view. Okay, ganda. Yan, ito. Yan. Okay. Tayo. Okay. God bless po sa lahat. Ating kwentuhan lang tayo. Chill lang tayo mga kapatid. Okay. Yan. God bless po sa mga nag-subscribe at mga nag-views po. Thank you. Sobra pong na-appreciate ko po ang lahat. At buong puso po ako nagpapasalamat doon sa mga nag-subscribe po. At doon sa mga nag-views. Thank you. God bless po sa lahat. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo. Kung hindi mabigat naman po yung subscription, kahit yung like na lang po. O comment sa baba. So sobrang appreciate ko na po yan. Nagpapasalamat ng lubos-lubos na po ako dyan. Okay po. Ang tatalakayin natin ngayon yung tungkol sa inilabas na CCTV footage ni Expedia Jonathan Morales. Diba? Yun, bigyan natin ng reaction at opinion. Ito yung exclusive kagabi po ni Maharlika. Nag-live po sila. Yan, pinakita na po yung para dahil sa hindi naman po kanyan hindi po nasubpina po yan regarding sa hearing sa bukas sa Senado. Hindi po na isama sa subpina po yung nadalhin. Kaya siguro yun strategy po nila na mailabas po yung video kasi ang nakasalalay po yung buhay na po ni Mr. Morales po dyan ni PDEA Agent Morales po ang nakasalalay. Kaya siguro yun yung isa sa mga strategy na ilabas nila po yan para naman yung mahadlangan yung mamang bagay na hindi ka nais tungkol kay PDEA, di ba? Tapos bigyan din natin ng reaction yung kay Senator Pampi Lacson. Ito pala si Senator Pampilo Lacson at saka si PDEA Agent Jonathan Morales ay nagkaroon na pala talaga ng harapan yan tungkol sa usapin drugs noong 2001. Recorded naman po yan at may report naman po yan sa mga news. Pinakita po na nagkaroon na pala talaga sila ng kumbaga sagupaan yan sa mga ganyang PO1 pa lang daw yun si Mr. Morales noon. Bali di ba naging hepe ng PNP si Senator Lacson tapos naging senador 2001. Naalala nyo si Miss Rose Pals, di ba? Bahagi po yun. Kumbaga isa sa mga parang naging witness noon. Pero bigyan lang natin ng kasi nakita lang natin sa news, sa internet yung gano'n na meron talaga palang kaganapan. Kaya pala yung mga bagay na sinabi ni Senator Pampilo Lacson regarding kay PDEA parang meron na pala talagang counting malabuang. Kumbaga nagkaroon na sila ng counting sagutan regarding okay po. Unahin natin po yung sa kay Jonathan Morales na inilabas yung CCTV, diba? Makang po yun yung nagpapatunay na credible si Mr. Morales dahil yung lahat ng sinabi niya sa Senado regarding dun sa pagpunta ng kanyang isa sa mga naging kasama sa PDEA, kasama niya sa trabaho dati, yun yung namagitan. Base lang doon sa napanood natin sa CCTV na inilabas kagabi nila Maharlika, tapos sa iba't ibang channel po ng vlogger ay nailabas na po yan lahat. Kaya doon lang po tayo nagre-relay. Nakita natin doon yung sagutan kung sino-sino yung nandun. Bali kay Kumar, di ba? Si James Kumar nasasangkot doon, tapos may nabanggit doon na Lam, di ba? Pag binuo mo yung Lam, Lisa Araneta Marcos Lam, di ba? Yun. Pero hindi, siyempre wala naman sa kaganapan. Doon lang talaga sa tawag ng cellphone, bali nag-uusap lang sila doon kung papaano. Yung bagay na yun, mabigat po yun. Ang nakakalungkot nga lang doon mga kapatid, yung tinatawag na yung kaligtasan ni JM Morales po. Nakakalungkot. Isang bagay na talagang seryoso po pala talaga yung nangyari na yan. Na sinasabi nila na sinungaling, di ba? Hindi pagkakatiwalaan dahil may mga kaso, di ba? Dinurog yung kanya pagkatao,
bilang pasimula ng tinatawag na character assassination. Bali, nailabas doon sa kagabi, talagang mismong si Miss Maharlika naiyak din. Ako nanood din ako, pero talagang hindi ko maiwasan ding malungkot. Bagamat isipin natin na isang bagay na naluha rin tayo sa party na yon, kasi wala namang ibang layunin si Mr. J.M. Morales kundi patutuhan o sabihin lang yung bagay na ginawa niya, pero hindi talaga siya ang nakasaksi. Bilang alagad ng batas, may lumapit sa kanya, di ba? Bahagi yun ng kanyang trabaho, di ba? Pero ang lumalabas na ngayon, siya na po ang pinupunterya. Siya na po yung pinagbabantaan. Imagine mo mga kapatid, nakakakilabot yun, di ba? Hindi raw, sa ngayon po daw, yung kaya siyang patayin na kahit hindi binabaril, di ba? Idinadaan sa mga kuya, di ba? Natural cause, katulad yung atake sa puso, kung ano-ano, di ba? Doon sa iniinom, kinakain siguro, kinukuha niyo yun. Hindi mo nga naman mapagkukuha yun dahil unang-una, ang ikinamatay niya sakit sa puso. Yung pala, bahagi yun ng mga dati, mga kapatid, di ba? Itong bagay na istorya to, dati sa kwan lang to sa mga pelikula, lalong higit do sa mga western country na mga pelikula, di ba? Napapanood natin yung mga bagay na yun, pero nangyayari pala, di ba? Kaganapan yan, kaya nakakalungkot, di ba? Bilang nagtrabaho lang yung mama, sabi nga nung kanyang kaibigan, kung ano man ang magiging desisyon pa rin ni J.M. Morales po, yung bagay na yun. Pero sabi nung kanyang naging kasama, kaya kong ipaabot ang mensahe sa kanya, pero yung desisyon magmumula pa rin kay Mr. J.M. Morales, di ba? Ang nakakalungkot nga lang doon, yung regarding doon sa kailangan pang talagang seryoso yung seryoso yung akusasyon na baka nga patayin siya, di ba? Kaya hindi maiwasan yung yung panlulumo ng bawat isa sa atin. Nakakalungkot sa ganong bagay na nagtatrabaho lang, yun. Sa ganong bagay na hindi naman siya naging saksi, may lumapit lang sa kanya, siya lang ang tumipa ng mga bagay na yun para maidokumento yung mga bagay na yun at nagkaroon yun. Nagiging bahagi. Pero nakita ko yung tapang niya. Sobrang tapang niya na ngayon. Kung noong unang paglabas niya matapang, lalong tumapang siya ngayon. Dahil unang-una, isiniwalat niya na yung mga nagmumula sa dibdib niya, di ba? Yung kanyang loob, sama ng loob, isiniwalat niya hanggang sa may masabi siya na ako na mismo nananawagan sa inyo na magkaisa tayo, di ba? Kaya sa panig po natin, o sa panig ko po, sa panig ng sambayan ng Pilipino, atin po siyang sinusuportahan, di ba? Yung bagay na gaganapin sa Senado na basis do sa siniwalat nila kagabi na sa kanilang paglalive pipigilan o ano pa man, sana naman wag. Sana naman yung mga matitino, di ba? Yung mga straight na kasundaluhan na retirado o mga sundalong active man, makita nyo po ito, di ba? Hindi dahil sa ano pa man, kailangan ipatupad ang tama at mali, di ba? Makita nyo yung papaano nyo mapoprotektahan yung taong si Mr. J.M. Morales regarding do sa kanyang kaligtasan, di ba? Sa mga armed uniform na aktibo man o hindi, mga retirado ito na yun nga aming pinakikiusap kay Sir Dado Enriquez, di ba? Na sana ito yung tamang panahon siguro para sana naman maprotektahan yung si Mr. J.M. Morales, di ba? Pero base dun sa napanood natin kagabi, sobrang tapang niya na po, di ba? Sinabi niya na yung mga katagang yun na talagang yung nangyayari ngayon ay dala nung siguro yung epekto. Kaya nakapagsalita si BBM regarding do sa professional liar. Epekto ng, di ba? Sa ipinagbabawal na gamot, di ba? Mabigat na akusasyon na po yan. Direktamente yung nasasabi niya na yan. Bakit? Dala nga na po ng paghaharas, di ba? Sa kabila ng lahat, dinudurog siya sa isang parte na wala naman siyang conviction. Oo, may mga kaso siya, inuulit natin. May mga kaso siya, pero nilalabanan niya to, di ba? Samantalang yung may mga kaso at nakumbik na, kakapal pa rin ng mukha, di ba? Lahat naman, di ba?
karamihan naman, katulad yung mga nanunungkulan ngayon, namumuno sa atin, may mga kaso rin. Pero ibig ba sabihin, kung may kaso, hindi mo naman paniwalaan. Sabi nga ng ating magaling na Congressman Rodante Marcoleta, kahit convicted na yan, hindi dahilan yun para hindi mo siya paniwalaan. Maliwanag po yun. Lalong higit si Mr. Morales, wala siyang conviction sa saan mang lugar na husgado na sinampahan ng kaso. Wala siya. Nakuha pa nga siya, na-acquitted pa nga siya, na napawalang sala para doon. Ibig sabihin, nilalabanan niya. Tapos, ang isinusukli ay ito. 'Di ba? Yung kanyang kaligtasan, 'di ba? Pero, sabi niya, handa naman na siya doon eh. Bilang alagad ng batas, pangkaraniwan na po daw talaga yung mga ganung bagay na mangyayari sa kanya. 'Di ba? Pero ibig ba sabihin mananahimik na lang, 'di ba? Dala ng kanyang kagustuhan na mabago o maisiwalat ang mga bagay nito, maging ang buhay niya napapahamak, pero hindi niya tinitingnan yun eh. Ang tinitingnan niya yung magkaroon na ng kaayusan sa ating mga nanunungkulan. Kaya nga sabi niya kahapon, 'di ba? Huwag na tayong paulit pa na mapagsamantalahan, umabudol pa sa mga ganitong uring mga namumuno, 'di ba? Tayo magsalita at sabi niya, makiramdam kayo, magmasid. Tingnan niyo ang nagaganap at nangyayari sa ating bayan. Bukas po isasagawa yung hearing sa Senado. Hindi natin alam kung anong kaganapan sa side ng ating Senador Bato, na kung ano pa man, pressure man sa taas o ano pa man, nananawagan tayo. Senador Bato, sana ipakita niyo po yung tapang niyo po bilang sundalo, lumaban sa iba't ibang uri ng kriminalidad, lumaban sa iba't ibang uri ng mga terorismo. Ito, Senator Bato, ibahagi ito ng laban na maipakita at mailaban ang tama at mali, di ba? Sa pamamagitan naman po ni Mr. Morales, di ba? Saludo po kami sa iyo, sir, sa katapangan nyo. Sobrang katapangan nyo. Hindi nyo alintana yung kaligtasan ng pamilya mo, di ba? Kitang-kita eh. Ito nga ang bigat dito. Kapag na-subpina yan yung kanyang kaibigan na ngayon eh base kay Mr. Morales nanunungkulan pa rin sa gobyerno, di ba? Kapag ito yung magpatotoo nito, yung mga bagay na kausap niya, kasi mga kilala niya yung kausap niya eh. Mga kilala niya base doon sa narinig natin sa cellphone. Kilala niya. Kaya sabi, wag daw magbabanggit ng pangalan. Sabi nung kaibigan ni Mr. Hindi po, walang mababanggit at marunong akong umhandle ng tinatawag na usapin o itong confidential na usapin. Narinig, di ba, ganyan. Alam niya kung paano, kaya wag daw magbabanggit ng pangalan. Pag ito po ang nagsalita at sinuportahan niya si Mr. Morales, kahit ikapahamak man o kahit ikawala niya ang trabaho, ito na po yung tinatawag na finished product. Kung gagawa ka ng isang produkto, finished product po to, mababalot na po ito. Balot na balot, sigurado to. Mababalot at malalagyan na ng silyo po ito. Ibig sabihin, di ba? Ito na yung tamang panahon. Kapag nagsama-sama at nagkaisa, ay bahagi na ng pagkakaisa at makita ng namumuno po sa atin. Sabi nga niya eh, tayo lang ang nagluklok sa kanila. Higit na tayong mas makapangyarihan kontra sa kanila. Bakit sila ang isa sa mga nagbibigay ng mga ganyang pahayag, pananakot o ano paman? Kung talagang walang saysay, hearsay, yung mga sinasabi ko, bakit kailangan puntahan ako at i-attempt na ibayaran, di ba? Siya o hilingin na huminto sa pagsasalita, wag nang umaten. Kung walang saysay o wala siyang kredibilidad, kung hindi totoo yung mga dokumento na yun at walang naganap na ganun, bakit kailangan may mensahero na papuntahin sa kanya, di ba? Malinaw po yan na totoo ang mga ginagawa at sinasabi ni Mr. Morales. Kaya nga ganun eh, binabribe po siya, di ba? Oh. Ibig sabihin, mas mataas yung kredibilidad ni Expedea Jonathan Morales kontra sa iba na lalong higit do sa mga nanunungkulan na sa kasabihan. Ito si ating BPM, ito naman Lacson, di ba? Isang bahagi rin. Yung pala, kaya pala, di ba? Yun yung susunod natin. Okay mga kapatid, salamat sa mga nabigay natin na opinion at reaction. Isunod natin yung yung kay Senator Ping Lacson regarding do sa mga kanya sinabi. Ang tinatawag di ba? Joke box daw. Kung anong hulog mo, yun ang sasabihin. Yan, yung hulog niya. Yung pala, base doon sa linabas na meron na pala talaga silang
tunggalian. Sa kaso hindi sa ano pa man bagay. Nagkaroon na sila ng tinatawag na sagutan regarding dyan at dokumentado naman yan. Nasa ko naman po ng kanya ng mga news, di ba? 2001 inakusahan, isa sa mga bagay na testimonya ng nito ni GM Morales, yung pagkakaugnay ni Ping Lacson, Senator Ping Lacson sa pulburon din, sa drugs. Yung salaysay niya doon. Pero ang kwa naman doon, sinagot siya ng ating Senador Ping Lacson regarding doon na hindi totoo yung mga bagay na akusasyon na yon. Pero siyempre bagay na yun, siyempre didepensa niya rin yung sarili niya, siyempre Pampilo Lacson. Nauugnay man siya dun sa kwan, mga kwan pa lang naman, wala namang napatunayan pa tungkol. Pero may mga pas pala na nangyari na ng ganon, na silang dalawa ni Mr. J.M. Morales at ni Pampilo Lacson, naging kwan siya naging witness si J.M. Morales regarding do sa pagkakaugnay kay Senator Pampilo Lacson sa drugs. Siya isa sa mga naging witness, tumayo, pinanumpaan niya yung salaysay na yun na bahagi, na naging bahagi si Pampilo Lacson doon sa tinatawag na pulburon, di ba? Sa drugs din. Pero na sinagot naman niya ng ating Senador Pampilo Lacson. Kaya yun nga lang, lumitaw na uli siya ngayon dahil nga yung kanyang mga ipinupo sa kanyang account niya regarding doon sa kapag hinulugan mo, anong hinulog, yun ang sasalita ay ibig sabihin nababayaran, kasi madaling basahin yun ibig sabihin nababayaran si Mr. Morales. Kung nababayaran si Mr. Morales, bakit tinanggihan yung alok, di ba, ni James, ay base doon sa testimonya ng kaibigan niya kay James Kumar, bakit tinanggihan niya yon? Kung pa nga daw, ano ang gusto ni Mr. Morales biniro pa ni nakapagsalita pa si Mr. sa loto, okay daw, di ba? Kung anong gusto ibig sabihin hindi bababa sa 100 to 200 million, kumbaga ganyan na mga laruan, di ba? Wala, sinabi lang natin yung certain amount yun, pero questionable po yun. Kumbaga nagtatanong lang siya sa mga ganung bagay, pero walang detalye sinabi, pero sabihin lang kung anong gusto, di ba? Kaya pala ganoon. Nakapag po si Senator Pampilo Lacson kasi bahagi na nagkaroon na pala talaga sila ng palitan ng mga sagutan regarding doon sa connected doon sa drugs. Kasi PO1 pa lang daw yun si PO1 pa lang si J.M. Morales nagkaroon ng ganyang akusahan. Inakusahan si Senator Pampilo Lacson nung time na yon. Tapos 'di ba naging hepe siya ng PNP, 'di ba? Pero nawala na po 'yun nakita lang sa files, nakita lang sa internet, yung pala 2001. Naalala ko nga yung si Rose Buds, 'di ba? Bahagi ng witness din noon, 'di ba? Yung bagay na parang yung ganun ata, witness or what, basta yung recall ko doon yung Rose Buds, 'di ba? Pero hindi ko na-recall yung Jonathan Morales. Siya rin pala bahagi rin ng naging testimonya niya na may konektado ang senador Pampilo Lacson sa drug syndicate. Pero yun, pinasubalian ng senador. Hindi daw totoo. Yun, may sagot siya dun Kaya wala na, natunaw na yun. Yung pala, kaya pala nagkaroon ng ganong ugnayan. Kaya mabigat po yan. Kaso, ang isa sa mga napansin ko dun, imbis na hindi na mahalungkat yun, di ba? Yung bagay na yun, magiging kwan yun. Ganyan-ganyan si senador. Siguro plan regarding sa gusto siguro maging senador uli para tumunog yung pangalan. Kaya lang, di ba, nabubukilya naging negatibo yung kanyang yung kanyang plano o narrative niya sa sarili niya para maging maingay uli yung pangalan niya. Yun, naging maingay naman pero negative. Kaya sa mga tao na nagko-comment sa bawat doon, naging negatibo siya. Ang nga nila, wag nang pabalikin sa Senado, di ba? Si Pampilo Lacson kasi isang bahagi rin ng yun, base doon sa nakita natin ng mga comment, di ba? Pero siyempre, ano pa man, karapatan niya rin naman tumakbong senador at igalang natin yun. Bahala ng sambayan ng Pilipino. Okay, mga kapatid, salamat at nabigyan natin ng kaunting magandang opinion. Basta po sa Lunes po, bukas Lunes po, hearing sa Senado. Sana naman hindi lang si GM Morales ang ating protektahan, maging sa ang ating senador
Senador Bato de la Rosa, sana wag po kayo matakot. Sana po ituloy nyo yung investigasyon base lang po sa inyong kaalaman. Matalino naman po kayo. Base nga, tinanong nga si GM, di ba? Matalino po yan. Halal ng bayan yan. Alam niya ang kanyang ginagawa. Sana naman, di ba? Senador Bato, naniniwala kami sa inyo na lalabas at lalabas ang totoo. Kaya nga lang, yun nga, yung mga bagay na grupo na nananawagan bukas, nasa Senado nga daw sila. Katulad nung ito, yung BBM resign, di ba? Movement, meron na yan mga grupo na yan. Kasi nanawagan na po si Mr. Morales regarding doon. Sana naman suportahan po natin at protektahan natin sa mga kasundaluhan. Makita nyo na po sana. Makita nyo po, sana nasa bayan po ang panig nyo sa mga mamamayang Pilipino, hindi sa kung sino mang politiko. Salamat at God bless. Sana po, maging maayos po ang ating kaisipan, paglinawin lahat, magkaroon ng tamang solusyon sa mga usapin na to at mabigyan ng tuldok at kung sino talaga ang mali at tama, di ba? Kaya lagi ko sinasabi, pag mali, pag doon sa tama, doon tayo magsama-sama. God bless po, God bless, thank you. At mag-ingat po tayong lahat. See you tomorrow po para sa laban kay Mr. Morales para sa katotohanan. God bless.